ipili o gimanduan sa Ginoo sis zero aron magbuntog sa kanasuran o pagbukan sa mga hari o pag-abli sa mga gangaan aron dili na kini sirhan. Mao kini ang iyang giingon kang zero. So Isaiah chapter 41 nahisgot kini sa tawag sa Ginoo kang Cyrus, King Cyrus, nga iyang gipili para gamiton niya sa iyang katuyuan. So in this English, this is what the Lord says to Cyrus, has his anointed one. So gisaysay dili nga do si Cyrus is an unbelieving king, dili siya kuan nga tao, do sa Ginoo, but nakita sa Ginoo yung potential to be used by the Lord for His purpose. So gidihugan siya to become the leader and to do something. Ug matod pa diri, whose right hand He will empower. So nahimo siyang sa Tagalog pa ka ng kamay sa Ginoo, sa katuyuan sa Ginoo. Naa siya tawag sa Ginoo nga makatabang siya para sa kining katuyuan sa Ginoo. And before him, mighty kings will be paralyzed with fear. So tungod sa iyang leadership, daghan kuno mga isog, mga bantugan ng mga hari maparalyze sa kadlok, mahadlok pag-ayo. Their fortress gates will be open, never to shut again. Matod pa, ang ilang mga gangaan, mga abri kuno o dili na kuno masiradan. So this is what God says. And then in verse 2, this is what the Lord says also, I will go before you, Cyrus. So kung makita na to, kung naitawag ang Ginoo, banan good. Ang tanang tinawag sa Ginoo, banan jud. Kung wala tay tawag, di tao banan. Okay, gabot-buot tata. So kasagara sa gingnan sa Ginoo nga mga gigamit niya, nagpasalig gid ang Ginoo. Kung nakitawag, it means na ubanan po, na ipag-uban. So I will go before you and level the mountains. Diri sa verse 1, ang tawag ni Cyrus ug ang pagpadayag nga gidihugan gid si Cyrus sa iyang tumong para nga magamit siya sa Ginoo. And then matod pa diri ang mga kabalungan nga mga hari, mga bukan, ang mga hadlok, ang mga gangaan, mga abri ug dili na gid masiradan. So open doors, matod pa open mga opportunities, matod pa og dili na masiradan nga opportunities. And then ingon ni Lord, I will go before you, Cyrus. Ubanan tagig ka, Cyrus. And level the mountains. Iya ko nung patagon ang mga bukid. Patagon ang mga bukid. Matod pa di patagon, maguban ako kadimo og patagon ko ang kabukiran. So muna nga naa siya katuyuan kay ang mga kabukiran iyang patagon, I will smash down gates of bronze and cut through bars of iron. Dumukon ko ang mga pultahan nga bronsi o balion ko ang mga trangkang puthaw. So through sa iyang kaisog, through sa iyang leadership, naa siya buhaton. Murabag ato pa panahon o kini si Cyrus, murag si Duterte. Na di siya mahadlok. Sungagon gid niya ang mga dagko nga mga tao nga angay sungagon nga balion ang sungay. Ang mga bukid patagon, ang dagat himuan og algianan. So naa siya tumong kay para sa kaayuhan sa tanan. Para sa kaayuhan sa tanan. So sometimes gitan-aw gid ni Lord atong potential og unsay atong matabang sa iyang katuyuan para gid sa kanang kaayuhan o para makita nga makakamit ang Ginoo bisan og dili magtutuo kay nakita ang potential nga makatabang. So nga na dili ang Ginoo nga one-sided. Kung kinsay makita niya magamit niya magpagamit pod, gamiton gid sa Ginoo. Okay. So dili pa ang mga bukid patagon, ang mga bronze nga putaw iyang balion, mga tangkang putaw ayan ako anon. And then diri
uh, and I will give you treasures hidden in the darkness, secret riches. Ihatag ko kanimo ang mga bahanding gitaguan diha sa kangitngit or ngitngit aron masayod ka nga ako ang Ginoong ang Dios sa Israel maoy nagtawag kanimo. So say pasabot ani bisa ang tanan gitawag ni Lord gamito ni Lord is gipasaligan niya nga tagaan pod og panalangin. Panalanginan. Mga bahandi kuno nga gitago sa ngitngit. Na ihatag nga provision amazing. Ihatag ko kanimo ang mga bahanding gitaguan diya sa kangitngit. So sa ato pamagitan na to, amazing provision ihatag ni Lord kung kita musunod sa iyang kagustuhan. Saada ni Lord. Dili siya dili siya gasadsaad lang nga di na tumanon. Di lang kinumusadsad tumanon aron nga ganahan lang ang tao. What He promised will He fulfill. Okay. So ingat din nga ang mga tinagong mga bahandi ang ihatag ngadto sa kang Cyrus. The same also sa anybody whom God called. Ingani gyapon ang buhaton sa Ginoo sa bisan kinsa iyang gitawag. Iyang panalangin jud. Panalangin nga kay bulungan mga tinago nga pinaagi sa iya maabri. Abrihan sa Ginoo aron kuno pagpadayag nga aron masayod kuno si Cyrus nga nag-uban jud ang Ginoo niya. So part to identify, to determine that God is with us, the blessing, the provision na jud. Oo. Ingan na. So if there is obedience, there is blessing. There is miracle. Ana gid siya. So kung atong sabton na to ni syempre na may mga hari before sa iya or after sa iya. Pero wala ko nakabasa nga gisaaran og ingani nga tagaan og hidden treasure. Tagaan og hidden treasure na natago din sa kangitngit. Okay. Ako ning buhaton para masayod ka nga ako uban kanimo nagatawag kanimo matud pa by your and calls you by name. Itawag ta jud ko wala gid Ginoo ano kan. So ngana no verse 4. Tungod sa akong alagad nga si Jacob ug kang Israel nga akong pinili, gihatagan ko ikaw og dakong dungog bisan pag wala ka makaila kanako kana. Kabalo si Lord nga wala kaila si King Cyrus sa Ginoo. Ug sa kuan pa lahi siya nga kuan ungodly siya nga tao. Unbeliever siya nga tao. Wala kaila siya sa Ginoo. Wala siya kaila unsa nga klase nga Ginoo. Siguro nakaila siya na Ginoo pero wala siya kabalo kaila unsa nga klase nga Ginoo. Pero iya kuno nang gibuhat for the sake of Jacob nga iyang alagad. Atod pa Israel my chosen one nga iyang pinili. Ako mao ang Ginoong walay lain na verse 4. Okay. Tungod sa akong alagad nga si Jacob ug kang Israel nga akong pinili, gitagaan ko ikaw og dakong dungog bisan pag wala ka makaila kanako. So in connection gyapon ni sa pagpakabana ni Lord kang Jacob or kang Israel. So dili kita ka-judge nganong ingana man. Si Lord na ay katungod ug gagahom nga mugamit ti bisan kinsa para sa iyang maayong tumong. Either pagsilot or either pag-reward or either pagtuman sa iyang mga saan. Ako mao ang Ginoo wala nay lain, walay Dios gawas kanako. Gilig-on ko ikaw bisan pag wala ka makaila kanako. Sumo na ada ay mga tao nga na ay leadership, na ay potential nga magamit sa Ginoo o ginaubanan sa Ginoo. Okay. In verse 6,
aron ang katawan gikan sa sidlakan hangtod sa kasadpan masayod nga walay lain gawas kanako ako mao ang Ginoo wala nay lain. So na mo na tuyo dili kay negatibo. Makita daw pinaagis ang leadership na wala nay lain nga Dios. Makita sa katawan sa Israel sa kaliwat ni Jacob nga wala nay Dios lain, wala Dios nga sama kang sa atong Dios nga buhi. Okay, in verse 7, ako'y nagbuhat sa kaayag ug kangitngit, ako'y naghimo sa kabulanan ug sa kabulahanan ug sa katalagman. I create the light and make darkness. I send good times and bad times. I, the Lord, am and the one who does these things. So, say today, nga siya gid ang naghimo sa kayag ug kangitngit sa maayong panahon ug dili maayong panahon. Ako ang nagabuhat aning tanan sa ato pa. Ayaw mo question kung unsay akong buhaton. Ngit-ngit man og kahayag, maayo man og dili, kana ay katuyuan ang Ginoo. O ingana. So pareha atong nahitabo kang Ruth ni Naomi. Luoy kay sila. Halos wala na kaunon. Silang tulo mga babae kay nangamatay naman ilang mga bana. Yang bana ni Naomi, bana sa may mga anak na 2 ka laki, nangamatay, tulo ka mga laki nangamatay. Tulo pud ka babae na bilin. Nga sa Israel dili man pwede magtrabaho ang mga babae. Oh. So sa to gitugot niya ang mga dili maayong mga panahon, dili maayong pangitabo. Kaya naa siya katuyuan nga dili magpabilin ang dili maayo kung mga itagtabang mulihok ta na ay good things that will come na ay maayong butang mahitabo. Oh. So during sa bad times, mga lagi tagtabang sa ginugiya, patience, endurance to wait, and guidance, what to do. Then along the way nga, gibuhat na to, ang angay na itong buhaton, nara po'y buhaton ng Ginoo. Naraman na, dili kayo magsikit, ganyan, buhaton ng Ginoo, buhaton ng Ginoo, nakita what ay gibuhatan, that is not right. Diba? So, mo gidyan ang giingon ni Lord, nga, kang Cyrus nga hari nga ingamiton. And then in verse 8, ulan na kamong kalangitan, paulan nag pagkamatarong ang mga langit, paabliha ang yuta aron mutungha ang kaluwasan ug pinaagi ni ini patunga ang usab ang pagkamatarong, ako ang Ginoo maoy naghimo niini. So gisugo ni Lord ang kalangitan, open up heavens. Oh, grabe no. Siya nag-abri kalangitan o ibubo ang imong pagkamatarong. Let the earth open wide ug ang kalibutan matud pa maabri pag-ayo. So salvation and righteousness can sprout up together. Kay ang dako nindot nga panalangin gikan gis ibabaw sa kalangitan. Kung isugo na si Lord, pabrika na ni Lord, wala dyo'y makababag anak kay siya all powerful man si Lord. Kung matod pa, let the earth wide open. Imagine na, abrihan ang kalangitan, abrihan ang, abrihan man, ibubu ang pagkamatarong, ang let the earth open, ang kayutaan o sa maabri, matod pa, and salvation and righteousness can sprout out together. Aron kuno magulan og pagkamatarong kaluwasan, mutunga ang kaluwasan ang pagkamatarong. So na ay kuan nga plano si Lord nga maayo sa tanan. Ang katarong, ang righteousness and salvation mood jud kunoy makita madayang. Dili ang wickedness, dili ang kuan dautan. So ingana ang kamaayo ang atong Ginoo nga atong gialagaran. Okay. Pero pag abot sa verse 9 is na negative.
alaot ang makig-away sa iyang magbubuhat kay samara kini sa kulon nga nakig-away sa magkukulon. So sa pasabot ani ni Lord nga murag naay mo question sa iyang gibuhat. So what sorrow about alaot ang tao nga makig-away sa iyang magbubuhat o argue with their creator. So pag musupak mo anong ingani man. Nay mo babag na ay mo dili mo uyon sa plano sa Ginoo anong ingana man. Anong gigamit man niya ng unbeliever? Anong siya may gigamit nga naamon tay dili lug na pwede gamiton ang matarong. Wala na siya napilian sa matarong sa yang chosen people nga mo gamit man siya nag-unbeliever. Matarong naman to. Oh, dili man ta kabuot sa plano sa Ginoo. Kay dili man pud ang Ginoo masayop sa iyang mga plano iyang tinguha. Oh, sa di lang nato masabtan ang Ginoo. So muna nga damor nga makig-away ta, makig-bangit ta, makiglalis ta, makisyon ta sa Ginoo. Damor di ta makapaymuot sa Ginoo. Og damor dili maayo ang atong dangatan kay wala man tay obedience, wala man tay respeto kung mag-ingana ta. Wala tay respeto. Ato is mo tuman na lang kita, mo tuman na ta, mo submit na lang ta, magpaubos na lang ta. Dako pa nagkaymuan, malipay pag Ginoo na kaysa sige tag question. Ano siya man? Anong ingani man? Ingani. Diba? So, nagsayos na naghatag din na ginagisampol nga naabay kulon or clay na makig-away sa magkukulon. Nga maingon ko nganong ingani man mo pruma. Nganong ingani man. So ingana unsay pasabot ni Lord dapat walay mag-question sa iyang pamaagi kinsa iyang gamiton nganong iyang gamiton. So anybody mo question kinsa gamiton sa Ginoo unsay kuan. It means wala ta ni sabitar sa Ginoo, wala ta ni tahod sa Ginoo. Okay, kung nitahod ta ni sabitar, dili ta mo question niya. Dili ta mag sukol sa iya. Okay. That is why kung kinsa man tong ni sukol ni wala ni uyon, ni babag murag wa jud nalipay sa pamaagi sa Ginoo nga mo din na ing gitawag, mo din na ing plano, mo na ing gamiton. Ingon si Lord sa verse 10. Alaot ang moingon ngadto sa iyang amahan ug inahan. Nganong gipakatawo pa man ko ninyo. Kaya bro ingani pa sa gibot sa Ginoo nga diyon. Isang nganong gipakatawo pa man ko nung ingani pa man ko. So mahimo ko nung alaot ang tao nga magreklamo nganong gipakatao siya. Nganong ingana siya. To have life is really a wonderful gift. Ang pagpatunog kinabuhi kay bulungan na nangagasa. Wala man sa mutuman. Bulungan na nangagasa. So alaot kuno ang tao nga bureklamo nganong natao pa siya. Umaingon sa iyang papa nganong natao siya. Umaingon siyang mama nga nganong gingani man ko ninyo. Naingon na gyud ang Biblia. Mukesyon ta sa atong mama magpapa nganong ingana ka mahimo kuno tang alao. Apan nagingon Biblia kung mutakod ta sa atong ginikanan, mutakod ta sa atong mama magpapa, mo patuutan nila, mabulakan ta. So everybody wants to be blessed. Every child wants to be blessed. Yes, that's good. Pero naandi ay tay buhaton para matuman ang panalangin. Mo takod ta, mo tabang ta, mo respeto ta, dili ta mag-question nila, dili ta mag kanila. So unsay pasabot aning bersikulo ha? Nga ang atong Dios atong mga amahan. Kung magmamahay ta sa Ginoo, natay sulti negatibo, dili day ta mabulakan, maalaot ta. Kay dili man gani alaot man gani ang tao nga mo question sa iyang papagmamahaw, mas mo question ta sa atong langitong amahan. Malaot jud ta. Madala din pag
Oh, Mahal. kini nga bersikulo, alaot ang tao, ha? Nga mo kanang moingon sa iyang papa nga nganong gipakatao mo ko nimo. Alaot ang tao nga moingon sa iyang anak nganong gingani man ko. Kung alaot ang tao nga ingana sa ginikanan, alaot pud ang tao nga mo question sa iyang amahan nga among Ginoo. Nganong ingani man Lord, nganong ana. Nganong siya magigamit nimo? Murag nganong di man ako? Mm. So dili ta kabuot sa head nato ug unsa iyang choice, unsa iyang pagpili. Kinsa iyang gipili verse 11. Mao kini ang giingon sa Ginoo, ang balaang Dios ug magbubuhat sa Israel. This is what the Lord says. The Holy One of Israel and your Creator. Do you question what I do for your children? Muna na magsabot it siya. Mangutana pa bagid kamo kung unsa akong buhaton sa akong mga anak? Do you give me orders about the work of my hands? Ha? Mao kini ang gingon sa Ginoo, bala nga Dios, wala kamoy katungod pagpangutana kanako bahin sa akong mga anak. So nagpadayon na gid nag-strike na gid ang Ginoo. Ayaw ako ninyog tudoi sa akong buhaton. Kaya may papanahon bisan mag-alagad si Ginoo. Ano siya man? Magbuot ta sa Ginoo. Nga na bitaw ta, magbuot ta sa Ginoo na. Mura lugar tag labaw sa Ginoo. Mura tayo nga masayo po siya ng Ginoo. Ano siya man? So sometimes maingana ta no, and that will not bring us good ay. Maghatag din natong kaalautan na because it's a statement of disrespect. Kana nga pag istorya wala tay pagtakod sa Ginoo ana. Oh, muratag labaw sa Ginoo nga kitay nakabalos insakto ni siya no isayo. Munang ito na ana ay kalautan. Sa ayaw ko nyugbot kung unsay o tudlo unsay akong buhaton. Kinasayad siya sa iyang buhaton. O pare atong kang Joseph. Kung imo tan luuya ni Joseph, luuya jud niya. Oh. Luoy sa tan-awon sa anak nga panahon. Pero gitugot to sa Ginoo kay makaluluoy ang iyang katawan kung dili ni ipadala si Joseph sa Egypt. O makaluluoy pod ang Egypt, tanan makaluluoy, walay maluwas sa kagutom kung wala to niya gitugot nga ipadala si Joseph. Sometimes gitawag ang tao tungod kay mo ana gipili sa Ginoo ng tawana kay makaya ni ang sakripisyo, makaya ni ang kalisdanan para lang muluwas sa kalisdanan sa kinatibukan. Oh. Kabalo si Lord unsa atong potential, unsa atong makaya sa plano sa Ginoo. Atong mahimo matrabaho. Because masugot tag dili. Gipang tawag ta kay natay bluhaton natay trabahoon. Oh. Natay trabahoon. Ang nindot nga anak ka nang mo trabaho. Nanapay mga anak di mo trabaho, sige pagreklamo. Malipay di ang Ginoo anak. Diba? So, ingana no? And then, in verse 12, ako ang nagbuhat sa kalibutan o diha niini gibuhat ko usab ang tao. Ang akong kamot maoy naghikyad sa kalangitan ug ako ang nagmando sa tanan nga anaa sa kalangitan. So gisay-isay nga siya magid ang creator. O siya ang naghimo sa tibuok kalibutan ug sa mga tao. Iya kunong tuyhan ang iyang kamot. Gihikyad niya ang gihikyad niya sa iyang kamot ang kalangitan ug nagmando siya sa tanan nga naa sa kalangitan. Matud pa. Ug ingon dinhi ako ang nag-agni kang Zero or Cyrus aron tumanon niya ang akong mga tuyo sa paghamtang sa hustisya. Patagon ko ang dalan nga iyang agian. Tukuron niya pag-usab ang akong syudad ang Jerusalem ug guy-an niya ang nabihag kong katawhan. Moon na siya ang kuan ni Lord. Isug stricto si King Cyrus pero naa siya'y gugma. Di ba ang Ginoo stricto pero naay gugma?
So gipaid ding I raise up ako'y nagtawag, nag-agni kang Cyrus to fulfill my righteous purpose. Para daw matuman ang maayong katuyuan sa Ginoo pinaagi sa iyang alagad nga si Cyrus. And I will guide his actions. Ako siyang giakan sa iyang tanang mga pagabuhaton. So sayot gina nga ngayon nga ang guidance sa Ginoo sa kung ano man pwede mo guide siya sa tao nga unbeliever para gamiton niya sa para kuno na naay hustisya. He will restore my city and free my captive people. Iya kunong taga i-restore, ibalik niya aron matukon niya balik ang syudad ug tagaan ni kagawasan ang mga binihag niyang katawan. Ug tinuod man na-fulfill ni siya. Na-fulfill ni siya kay mahitabo man gyud ang giingon sa Ginoo. Muna nga kung atong sabton dili tambo dapat ma-question jud kinsay gamiton ni Lord. Unsa man na siya nga klase nga tao. O pareha kang Saulo. Mayingon dito mo ba? Ano siya man gitawag nga dautan mo kay na siya. Dautan lagi siya, pero mawala na yung pagkadautan. Maayo na siya. Dautan lagi na siya, pero naa siya potential nga magamit na kung ayo. Si Cyrus kuno ang gi-raise up ni Lord para mag-fulfill kuno matuman ang maayong katuyuan matud pa og ang Ginoo mo guide gid niya sa iyang mga pagabuhaton kay gitawag man siya sa Ginoo. Ang mentor niya ang Ginoo man para may mo siyang effective sa iyang tawag aron kuno i-restore ni Cyrus ang iyang syudad nagiguba sa kaaway and free my captive people ug tagaan niya kagawasan ang iyang binihag ng katawan without seeking a reward kana. Mutrabaho si Cyrus nga dili mangita kuno og kapalit without seeking my reward. Okay. That is in verse 13. Buhaton niya kini dili tungod kay gisuhulan siya. Nag-ingon ang Ginoo nga labing kana. Wala siya dili si Cyrus after sa iyang makuha madawat. Nalang gid siya servant spirit. Gusto lang gid siya mo serve mo obey sa Ginoo. So nakita ni Lord nga katrabaho ni siya mo buhat ni siya mutuman sa akong kuan nga dili o paragod ni Duterte wala man siya nagkuan para nga mudato nag-alagad man siya kay nagdagan siya sa kuan kay president kay gitugot siya gito sa to nakalit lang nga ingana ang leading last na nga kuan ni adto siya dito nakahapol siya nadaog siya sa tanang eleksyon pinakataas siya og votes nga naman ang Ginoo nagtandog sa mga tao nga siya butuhan kay gitawag siya sa Ginoo para sama kang si King Cyrus. So kung kinsa ang leader nga gitawag sa Ginoo nga nituman sa kabubutos kinmubulahan, di ba? Ato panahon ni ni President Duterte, pinindot. Daghan na buhat. Nga naman kay sa to, dili man kwarta ang ito, dili man ang kayamanan sa kanang gobyerno ang iyang tumong para mas kaayuhan sa gobyerno. So kinsay leader nga kayamanan ra iyang apas ang ilang kaugalingon ra pamilya ang gitan-aw sa iyang kaugalingon o pamilya na ay personal vested interest. Wa gid nalipay ang Ginoo ug kay wala man nalipay gyud silutan sa Ginoo nang ingana ang klase tawo kabalo man ang Ginoo sa justisya. Kabalo man ang Ginoo unsay gibuhat ang mga tawo nga nagmaskara na ay leader sa daotang binuhatan, leader sa kaguluhan.
bisan kinsa sa Pilipinas nga tarong ang iyang ang iyang katuyuan, i-bless ni Lord, ituboy ni Lord. Pero moabot ang panahon, hukman sa kay walay, walay, dapat hukman nga, kuan ni Lord, ipalap, sana kanang escape, tanan jud. Moabot ang panahon, nga silutan sa Ginoo, ang angay silutan, nga mga leaders atong nasod, nga wala ni tuman sa katuyuan sa Ginoo, kay ang kaaway na mo ay gipatuman. So nga na ra na sa katinuod, ang Biblia nagsulti na ang Biblia nga wala nganong gitawag si King Cyrus, kay matud pa wala siya nangitag reward without seeking a reward. Di kay modagan para sa protection sa imong negosyo, protection sa imong pamilya, o gamiton lang ang power of authority para sa personal nga or family advantage or business advantage. Ingana. So, ingana si Lord kanindot, o unsa pay giingon ni Lord nga promise para kang Cyrus nga ing alagad. This is what the Lord says: you will rule the Egyptians, the Ethiopians, and the Sabians. They will come to you with all their merchandise, and it will all be yours. They will follow you as prisoners in chains. They will fall to their knees in front of you and say, God is with you, and He is the only God, there is no other. Sumuon na ni. Ay sa kwan, muhari, apil ang Egyptians ma-under sa leadership ni Cyrus. Ethiopians, ang taga-Ethiopia, atod pa, and the Sabians, they will come to you with their merchandise. Mo nang pagpanalangin. Mo panig kining mga katawhan, Egyptians, Ethiopians, and Sabians, muuban kuno sila, makig join na sila ni King Cyrus, matud pa, og magdala sila sa ilang mga bakandi, mga panalangin. So dili ta kakon sa gitagamit sa Ginoo mo panalangin sa iyang alagad nga gigamit para sa katuyuan sa Ginoo. Dili dapat magsilos ang uban because is we are blessed by the Lord according to our obedience. Ang uban magsigilag silos-silos o gibuhat. Ang naay gibuhat is ginabless ni Lord. Matud pa sa pulong sa Ginoo. Okay. How they will follow you as prisoners in chains, they will fall. Okay, basahan sa Nakos Bisaya 40. Mao kini ang giingon sa Ginoo ngadto sa maimo ang bandi sa Egypto ug sa Ethiopia, ug maulipon nimo ang tag-as nga mga tao sa Sheba, ug sila mosunod kanimo, muana sila nga kinadinakan ug muyukbo kanimo ug moingon, ang Dios naguban kanimo gawas kaniya, wala nay laing Dios. So ma-recognize nila nga ang Ginoo naguban gid ni King Cyrus. Ma-recognize sa mga tao nga ang Ginoo naguban gid ana nga leader. Kay kung maguban ang Ginoo ana nga leader, ana nga tawag gitawag niya, naagi victory. Naagi amazing way kay bulungan nga pamaagi. Naagi kagamitan, naagi makita nga maayo. Diba? And in verse 15, ang Dios sa Israel may nagluwas sa iyang katawan. Siya ang Dios nga wala magpaila sa iyang kaugalingon. Siya gid ang Savior. Matud pa og namuhat sa mysterious ways. Nagbuhat siya kay bulungan mga pamaagi. Kay bulungan nga usay galibog ang tao. Galabot-labot ang tao. Anong ingana? Okay, verse 16. Maulawan ug malibog ang nagbuhat og mga Dios-Dios. Maulawan kuno ug malibog ang nagbuhat og mga Dios-Dios. Apan giluwas sa Ginoo ang Israel ug ang maong kaluwasan mulungtad hangtod sa kagturan, dili siya maulawan hangtod sa kahangturan. Ang Dios kuno maluwas sa katawan sa Israel. The Lord will save the people of Israel through
through sa gamiton nga servant with eternal salvation throughout everlasting ages. They will never again be humiliated and disgraced. Muna isa katuyo sa Ginoo. Luwason gini ang katawan sa walay katapusang kaluwasan sa tanan kuno nga mga tanan kuno nga mga kining katawhan. Dili siya maulawan. They will never be again be humiliated and disgraced. Nga naman, verse 8, kayang Ginoo mao ang Dios siya maoy nagbuhat sa kalangitan o kalibutan. Kipahimutang niya pag-ayo ang kalibutan o wala niya kini muang kaguliyang. Himo niya kini aron puy-an siya mao ang ingon ako mao ang Ginoo ug wala nay lain. Okay. In verse 19, wala ako na magsulti diha sa tago, diha sa mangitngit nga dapit. Wala ako maingon sa kaliwat ni Israel. Pangita ako diha sa kaguliang. Ako ang Ginoo nagsulti sa kamaturan ug gipadayag ko ang husto. So gisaysay dinhi unsang gid ay siya nga Dios. Nasayod siya sa tanan ug naa siya plano nga maayo para sa katawan sa Ginoo. Dapat dili nato i-question ang iyang pamaagi. Ano man, kay dili dapat daw kuno siya nato i-question. Kaya wala kuno'y kulon nga mo-question sa iyang magkukulon. We are just a created being. We have a creator. Let him do his work. Let his plan be done. Kung matod pa, muuyon na lang ta sa iyaha. Kung sa iyang gihimo nga mga pili nga mga alagad niya nga utabang pud sa plano, ato na lang suportaan, dili kay atong supakon o magsigitag magutbot kay alaot kung alaot da ita kung magsupak ta sa pamaagi sa Ginoo. Kay magampot ta sa impulong dalaygon ka sa katapusan, Lord. Salamat kayud na ikaw matarong nga Dios nga mag-ilagaran. Siloy ang pulong sa mga mili nga dugo nga kini masabtan na mo ayo ug dili na mo, O Lord God, ma-question ang imong pagka Dios, ang imong pamaagi aron, O Lord, babulakan kami ug maimo kaming galamiton alang sa imong kaymayaan, Ginoong Dios. Salamat sa tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah.